Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Alam nyo itong mga nakarang araw ay talagang nililihis nila ang issue ng flood control through many issues na nilalabas nila. Naku po. Isa na nga po dito yung issue ng ICC. Tapos yung issue ng kung ano-ano pa. Naku, ano ba yun? Pati yung langaw na dinadivert ako. Ba't may langaw dito? Hayop yun O anyway, ngayon, pag-uusapan natin, itong video na to, nakikita nyo. Naku po, malupit itong video na ito dahil itong video na ito, talagang pinapakita na everything that is happening with the flood control scandal leads to Marcos. Pagka ganyan ng system, mga kababayan, alam na natin ang ibig sabihin yan. Kaya alam natin kaliwat kanan ang pag-divert. Kaya nga yung sakit niya, diverculosis. Ano ba yung sakit niya? Diverculosis ba yun? Diverculosis o baka naman diabetes control flood. Hindi nyo ba napansin? Ba't ganun yung sinabi niyang sakit? Kasi nga, yun ang ibig sabihin nun. Divert the issue. Yeah? Anyway, eto na, pag-usapan na ho natin kasi maganda ho itong punto ni Erice dun sa tungkol diyan sa video na yan. Naku po, lupit talaga nito mga kababayan Ito pag-usapan natin Okay. Pasok. Web. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. President Bongbong Marcos's alleged role in the flood control scandal is again under scrutiny. Nako. This after a supposed exchange of text messages allegedly showing former Palace Undersecretary Adrian Bersamin as his bagman. A lawmaker now urges the Senate Blue Ribbon Committee to investigate. Let's get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, maraming salamat po uli sa inyong oras. Good evening. Malaki to, bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Just for context, I was able to speak to Congressman Tino during agenda, but for those who might not have seen it, watched it, Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of this alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all work? Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging Paul guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian? Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Yeah, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. So he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya.
So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po Congress, natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi niya, yes. Okay, Sabi positive. ko, kailangan ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Levis. Congressman Tino. Niya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Co, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado So, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng Tapos, committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Una, Makati, Ortigas. Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very Umiikot public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa... Parang pinaasa to ng pinaasa, no? Tungkol dun sa text message to kailangan may affidavit din lahat pati yung lahat ng ebidensya. Asa naman ka. Sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, ang Macapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, lang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings, and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talaga motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, Nako. archbishop. Nako. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So Supot pala tong archbishop na to. Bayot ka? Gago! Hindi, supot pala Di ba?
Wala pala eh. Ang dami mong sinasabi-sabi. Ngayon, wala naman pala. Bakit bigla kang urong? Bakit parang takot ka? Naku po, patay tayo dyan. Anyway, wala tayong magagawa. Walang pilitan yan eh. Pero ito, malinaw na meron talagang text messaging si BBM at saka si Yusek Bersamin. Ito nga yung 8 billion di umano, allegedly, di ba? Ngayon, medyo umuurong din itong si Libiste, ayaw nang affidavit. Tapos kasi siguro dahil nagkaroon ng frustration, dahil humihingi siya ng suporta sa civil society, walang mga bayag. Hindi ko alam kung walang mga bayag o baka naman din iniisip kagad nila, naku, ayaw namin yan kasi Duterte yan. Alam mo naman yung mga hindot na yan, hindi naman talaga sila para sa bayan. Sorry pasensya na kayo kayo mga civil packing society. Hindi naman talaga kayo para sa bayan Para kayo sa mga liberal. Hindi naman kayo, hindi nyo concern, para bagang ganito sige, basta nakawan at babanatan natin yan. Korupsyon, babanatan natin yan. Pero kailangan kami makinabang. Kung hindi kami makikinabang, tatahimik na lang kami. Anong tawag mo dun? Is that a truly anti-corruption advocates? O anti-Duterte advocates? Di ba? Gago! Yun nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. Hindi totoo yan. May support, alam mo, Libiste, may suporta ka ng taong bayan. Wala kang suporta ng mga pink tae, mga yellows. Wala kang suporta, syempre. Alam mo naman sila, ang concern nila, sila mabalik. Kasi alam mo, ang plano nila sa 2028, hindi naman po talaga para sa bayan, mapalitan, maayos ang bansa. Mamaya, papakita ko sa inyo, kinonfirm mismo nung isang hindot na pinklawan. Pero ito, talagang concern nila, mapunta sa kanila yung kapangyarihan. Ibig sabihin yung mabalik yung gobyerno sa power nila, not really for kaayusan. Di ba? But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe... narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Nako! Yes, sabi niya. Dahil nandoon yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages. Andrew E. Share naman ang blessing dyan. Hindi, alam mo, kaya nga, eto maraming meron ako mga nababasa. Actually, magkaiba yung tinan nyo, dito nyo makikita na independent thinker kami mga banateros. Iba yung banat ni Sir Jack at iba yung banat ni Boss Dada patungkol kay Andrew E. Alam mo, si Boss Dada, syempre, coming from a vlogger, coming from a political person. Hindi kasi sa entertainer di ba? Kami ni Sir Jack, entertainer kami. So alam namin na yung puso ng tao, wala naman silang pakialam. Alam mo, kaya nga, ito ang pinagkaiba Ang Mocha Girls noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang bayad. Talagang, hindi ko inaangat ang grupo ko pero nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit halongkatin ninyo ang funding ng Duterte campaign, hindi ko kami binayaran nun. Honestly, hindi po kami binayaran. Binayaran lang yung hotel namin at syempre yung transportation namin. Yan naman ang totoo. At hindi nga si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, yan po ay effort po ng kanyang kapatid. So, every time na pumupunta kami, basta i-check-in lang kami, tapos sagot nila pamasahe, pero wala ho yung kahit anong pera na involved. Kasi nga, walang pera si Pangulong Duterte doon. And I don't care. Kasi nga, sabi ko nga, nakakita ako ng isang kakaibang presidente, kakaibang kandidato. So sabi ko, tara, talunin na natin to. Kasi ako noon, kahit po ako isang manager lang,
political na po ako nun sa puso ko. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, ang background ko nun, araw-araw, hinatid kami ng tatay ko, nakikinig ng news yan eh. So talagang, ewan ko, maybe subconscious talagang pumasok na sa akin yung love for the country. At nung nakita ko si Pangulong Duterte nung kumakandidato pa lang, sabi ko, susuportahan ko to para maayos-ayos naman ang bayan namin. Alam mo kasi, pag ikaw entertainer ka, lahat na nakikita mo. From politicians na mukhang malinis sa labas pero ang dumi-dumi naman. At the same time, meron ka rin makikita na mga krimen sa gabi kasi panggabi tayo eh, di ba? O, makikita mo yan. Yung kaguluhan, mga frustration sa tao, maano namin yan kasi nandun kami sa ground, di ba? So alam namin na noon, tangina talagang palubog na tayo nung pinklawan time, yung panahon ni Pinoy, yung mga dilawang pa pala. Hindi pa pala sila pink. Pinandirian din kasi nila yung dilaw eh. Kaya sila nagpalit ng pink eh. Yung mga dilawan, di ba? So, nung nakita namin yun, kaya kami sumuporta kay Pangulong Duterte ng libre. Ngayon, malamang sa malamang, hindi ko sure malamang sa malamang, may mga pumupunta doon na may talent fee. I do not know. Okay? But as far as I know, kami nila Jimmy Bondok, kami nung mga kakilala, yung mga nakita yung mga entertainer doon, wala talagang bayad. Pero yung siguro yung mga local band, malamang may bayad yun. And I cannot blame them. It's their job. That's why I cannot blame Andrew E. It's his job. Ano ibig sabihin nun? Tinrabaho lang niya si Marcos. Gago! Binudol lang din niya. Hindi, in a way, hindi ko sinabi scammer si Andrew E. In a way, binudol din niya. Kasi para bagang parang, okay, ikakampanya kita, pero bayaran mo ko. Di ba? Ang dami niya during election, yung mga vlogger na mga influencer na nagsusuot ng damit ng mga party list. Tangina, laki ng bayad dyan. Oo, ang laki ng bayad. Meron niya ako kilala eh. Mga ano sila mga talent sila na pinasusuot lang sila ng damit. Tapos, babayaran na kagad sila, mga influencer. Sa loob-loob ko, okay. Ako, I respect that because trabaho nila yan. I respect si Andrew E. pero trabaho nila yan. Okay? Pero, hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng artist. Para sa akin, napakababaw niyan. Para sa akin, napakababaw na ikaw ay tatanggap ng pera tapos ikakampanya mo. Walang problema kung may event ka, pupunta yung mayor, pero hindi mo kinampanya. Kahit kami. Ito, honest to Minsan kami, di ba, may mga show kami pupuntahan, piyesta. Pero alam ko na ito'y kampanya. Alam ko yan. Pero malinaw doon sa aking kontrata. Nandun lang kami to entertain. We will not say vote for this mayor or we will not even mention the name of the mayor or the congressman. Pupunta lang kami to perform. That's it. Clear sa akin yan. Kasi bakit ko ipopromote ang taong hindi ko naman kilala, porket binayaran lang ako, ipopromote na ng grupo ko, hindi ako papayag sa ganun. Kayo na lang. Kayo na lang, Sir Andrew E. Hindi, sa prinsipyo ko, no yun. Okay? Sa grupo ko, no yun. Ngayon, kung kami man pumunta at binanggit namin ang pangalan ng tao na yun, katulad nung kay Yorme. Nagpunta mo ka, girls, nag-perform kami nung kay Yorme noong 2022. Because we believe Yorme. We believe on him. Nakita namin, may mga taga-Maynila akong membro. So alam talaga nila, ako, taga-Maynila. Alam ko talaga na mayroong pagbabagong ginawa si Yorme noon. At mabilis siyang nagawa yon sa Maynila. Kaya namin ikinampanya. Pero dito kay Andrew E., tinrabaho lang niya. Sana naman next time, siguraduhin mo yung karakas ng ikakampanya mo. Pero actually kasi meron akong chismis tungkol dyan eh. Chismis to, ayoko na lang sabihin ko sino nagsabi. Pero sure ako dito. Ang talagang time na yun, ikakampanya lang ni Andrew E. si VP Sara Duterte. Yun ang kwento sa akin. Siya lang talaga. Kinuha siya ni VP Sara Duterte kasi kung maalala ninyo, bago magsimula yung campaign, bago sila mag-file ng candidacy nila, may lumabas ng kanta ni Andrew E. Na para kay Inday Sara Duterte.
si Inday Sara Duterte talaga ang kinakampanya na. Kaya lang, at that time, nandun na rin naman siya. Double whammy na yun. Naniniwala siya kay Inday, kinampanya niya ng libre. Oh. Pero dahil sa nandun na rin naman siya, bayaran mo na ako, Marcos. Ay, yun ang parang nangyari. Kung paniniwalaan natin tong sinasabi ni Iris. Pero para sa akin, medyo sana next time sa mga artist dyan, siguraduhin nyo naman, kilala ninyo yung ikinakampanya ninyo kasi nakakahiya. Oo, sabihin na natin, trabaho ninyo yan. Okay. Pero wag nyo naman trabahuhin ang bansa natin. Yun lang ang sa akin. Wag nyong gawin trabaho ang bansa natin. This is a serious matter. Our country is a serious matter. Especially the president. So, wag ka namang magpagamit sa presidenteng o sa tao, sa politiko na gusto magpresidente, hindi para gusto ayusin at mamuno, kundi para bawiin yung mga nawala sa kanila. O kaya naman, para mangurap. Wag sana tayong pumayag sa ganun. Wag naman natin, sabi nga negosyo o bayan? Yan ang tanong ko sa iyo, Andrew. Negosyo o bayan? Siguro naman next time wag mo nang gawin yan. Doon po sa tax And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. Nako, So, wag na lang siguro. dami. Because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Allianza then, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos, such tinanong ko, an totoo ba amount. na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na? Totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino. Nako, maganda to. Take note. Sino ba yung mga senatorial candidate niya noon? Lacson! Soto! Alam na this. Alam na this, kaya naman pala. Alam na this. Nino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there Yeah, because maybe to some, it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi ko, of the text totoo bang ganitong messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Ano naman si Toby? But- Mabiro din yun. When you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages. You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata Alam mo, Adrian, makinig ka sa akin ha. Sana dumating tong video na to sa sa mundo na to. Ano gusto mong maiwan na legacy sa mga anak mo? Sige nga. Anong gusto mong maiwan sa anak mo? Yung tatay ko, pinagbintangan siya nun. 'Di ba? So merong doubt. Sabi ko sa iyo, even if hindi mo yan itanong o sabihin ng mga anak mo, may doubt sa utak nila na yung tatay namin involved sa ganito. And sabi nga nila
the greatest way to destroy your children is to be hypocrite. Ano ibig sabihin? Teaching them to be good, teaching them to be nice, but you are doing a different thing. That's hypocrisy. That's actually destroy these people. Itong mga children na ito, itong mga kabataan. Kaya nga ngayon, ang daming Gen Z na walang kwenta. Kasi nga, yung mga magulang, preaching, mga magulang, feeling makabayan, pero they're doing different thing pag nasa private na po sila. Naiintindihan mo? So, ibig sabihin, eto, kahit hindi pa napapatunayan, kahit pagbibintang pa lang, pero ilang tao na nagbanggit sa pangalan mo. So whether you like it or not, subconsciously or consciously, yung mga anak mo may pagdududa na sa'yo. Hindi lang nila sinasabi sa'yo yan, pero sigurado ako may pagdududa na sila sa'yo. So, anong gusto mo? Yung may pagdududa sila sa'yo o lumabas kang bayani? Kasi, one way or another, mawawala ka sa mundo na to. 'Di ba? Anong gusto mong maiwan? Yan ang laging importanteng maunawaan natin. Anong gusto nating maiwan sa tao? Yung tumayo ka sa tama o namatay ka ng mayaman dahil sa korupsyon? Hindi again, madadala niyo po ba yan sa kabilang buhay? Kasi may mga ganitong pilosopo Pag gumawa ka ng masama, di ba, magkakapera ka. Hindi ko sinasabing ganito siya, ha? Pero sinasabi ko, may ganitong klaseng prinsipyo yung mga tao. Wala na akong pakialam dyan kung anong sabihin nila sa akin. Importante na kapag ipon ako, meron akong may iwang pera sa mga anak ko at sa aking pamilya. That's the easiest way to destroy your children and your family. Bakit? Yung pera, hindi naman nila pinagpaguran. Hindi naman nila yan masasabing deserve. So anong ibig sabihin nun? Eventually, mawawala yan because you did not train them. Ang ginawa mo, inabot mo lang yung perang pinagpaguran mo. And kaya napapasa yan. So pagdating ng panahon, magiging mahinang nila lang yung mga anak nyo dahil nga pinasa lang natin yung kayamanan. Pero kung pinagtiyaga ninyong magtrabaho yan at hindi kayo nagpasa ng mana, okay? Ang tinuro ninyo ay yung karakter, values sa buhay. Mabubuhay at mabubuhay yan. More than sa kaya mo. Tandaan mo yan. Actually, maniwala ka sa akin dahil I experienced that. Pag ang isang tao hindi lumaki sa hirap, paglaki niyan, kahit mayaman yan ngayon, mahirap yan. Bakit? Mauubos yung pera Hindi mo siya tinrain. Yung karakter niya hindi na-develop. Yung values niya hindi na-develop. Kaya tuloy, pagtanda, wala. Walwal sa pera. Di ba? Pero isipin mo na lang, kung ikaw yan, ginamit mo sa tama yung pera, tinraining mo sila, pinrovide mo yung dapat mong i-provide na training, tapos nakita nila na meron kang prinsipyo, meron kang dangal, meron kang integrity, bit-bit nila yan. Sila rin magkakaroon nun, maa-adapt. Ang mga kabataan, hindi po yan natuturuan through verbal. Ang titigas ng ulo ng mga kabataan ngayon, lalo na sa time of social media. You can only teach this youth through your life. Yusek Bersamin, eto sa'yo na to. Kanina sa pangkalahatan yun, eto sa'yo na to. Kung merong pagdududa yung mga anak mo dahil nabanggit kang paulit-ulit, hanggang ngayon nababanggit ka na ikaw ang parang quote-unquote middleman, yan ang sinasabi nito nila Erice at saka nila Lebiste para si Tino pala, kung nababanggit ka at meron kang ganyang questionable sa buhay mo. 'Di ba? Ano na lang iisipin ng anak mo, ng pamilya mo, kamag-anak mo? Ang Bersamin, ano yan? Ganito yan. Tatatak na yan sa kasaysayan ng buong mundo. Ang isang Bersamin ay ganito. Do you like it that way?
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap